Yo, malamig. Gandang hapon po. Mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. After, anong oras ako natulog kanina? 6 hours. So, tulog ngayong araw. Ginaw. So, like I said, kahapon po masyadong malakas ang ulan. And, so kung makita tong likod, I'll show you the back part of my house. Dito ako nagka-garden. Ayan, tignan nyo, oh, dami-daming pwedeng gawin, oh, dami-daming linisin. Oh, itong aking blueberry, ayan, tinanim ko to siguro 3 years ago. Ayan, may mga may mga lumalabas na ng mga maganda ang springtime, ang spring ng blueberry na to later on. Yes, see, ang dami nating lilinisin. Oh, lamig. Ayan. Nagtatanim ako dito ng upo, kalabasa, talong, sitaw. Oh, ang dami na nating lilinisin. Ganito po ang itsura talaga pagkatapos ng pag sa winter season. Yan. May mga bulaklak dyan. Kaya dito nagtatanim tayo ng kung ano-ano dito. Yan. Ayan, tignan nyo naman. Cabbage, lettuce, spinach, ampalaya, bawang, sibuyas. Marami po tayong tinatanim dito. Akala nyo maliit lang ito. Pero namamaximize ko ito. So, this is my whole backyard. Lamig. Kaso nga, I'm thinking this year, since uwi ako ng Pilipinas, hindi ako magtatanim ng gulay. Lilinisan ko lang yan. Yan. Tignan naman yung mga ginagawa ko. Ayan po yung mga yan. Fake po na ang akang apple tree, another apple tree, wala pa kayong makikita. So ulitin ko to pag spring na, tutubo na yung mga dahon yan. Meron akong cherry trees dito. Ayan, kala nyo po walang buhay po yan sa mga hindi nakakalam ng winter. Ayan po, oh. Kaya nyo yan, nalabas na yung mga dahon. Pag springtime, labas na po yan. Meron po din ako dito peach. Ito po aking peach tree. Marami po itong mamunga. Yan. Ito aking likod. Deck. Bahay. Porch. Malamig. Itong aking herb garden na namatay po lahat ang mga rosemary, basil, and everything na hindi po dapat namamatay. Pero nung muli ako ng Pilipinas, wala pong nagdilig. Herb garden ko po to. Mint. Yan. Wala pong natira. Hindi po nagdilig ang mga kasama ko sa bahay. Kasi pwede mo pang diligan ng November. Pero, umalis po kasi ako dito ng November na. So, yan po. Yan. And then that's the kalsada right there. Lamig. Ang lamig-lamig po talaga. 30 degrees yata, bumaba yata ng 30 degrees, tapos mahangin pa. Kaya masyadong malamig sa labas. So ito po, namali kami kahapon ng mga apples and oranges and whatnot. Kasi yan po yung mga binabaon ni Derek. Yan po ang kagandahan dito sa Amerika. Na I don't think na meron sa Pilipinas na
what do you call this? Program sa mga bata o sa mga individual na may special needs. Gaya ng anak ko, si Derek. Gusto ko lang sagutin, may nagtanong, bakit ko sinabi na single mother ako? Opo, because my first husband, nawala po siya since 7 months old, ang bunso kong anak. So, I have 3 kids. Kaya naging single parent po ako. So, single parent ako since she was 7 months old hanggang I got married the second time. 13 years old na yung bunso kong babae. So, then I met my second husband. Siya yung nagdala sa amin dito sa US. At dinala niya pati ang aking mga anak. That's why I'm really blessed na I met my second husband because nagkaroon ng bright future ang aking mga anak. So, dinala niya dito yung 3 kong anak. And then, my kids went to school here. Si Derek noon sa Pilipinas, walang program. No? He wasn't even properly diagnosed. Wala siyang ginagawa because yung SPED school noon is hindi nila makater yung needs niya. So, he was already, I believe, 17 years old nung nakarating dito sa Amerika. So, then, pagdating niya dito, merong school for somebody like him. So, nag-aral siya. Nag-aral, I believe, siya ng 3 years. Kaya lang, it is too late for him to learn how to read and how to write on his own. He can write, pero ginagayan niya lang kung ano yung letters. He knows how to write his name. Socially, he is matured. But, ang kanyang learning, talagang wala. And then, what you call this, ang learning disability niya is wala. But he is a very, very nice, he's a very, very sweet person. So, panganay siya. At kahit meron siyang Down syndrome, he can still act as a older brother. Yung pagmamalasakit niya sa mga dalawa niyang kapatid. What you call this? He can cook rice. He's been cooking rice. Ang ginagawa naman niya sa Pancit Canton, nung gas pa yung stove namin, he was able to cook. And nung naging convection oven na, is natatakot na yung asawa ko na gamitin niya yon. So ngayon, ginagawa niya, pag nagluluto siya ng Pancit Canton, he just do it in the microwave. And he loves to eat out. Kaya yung kanyang sahod, naubos sa pagre-restaurant niya, he loves eating out. And buying clothes and buying games. He is into Xbox. So every time na may lalabas na bagong Xbox, bumibili po yan. Yung mga pinagkagastusan niya, yung online pass na sinatawag, yun po mga pinagkagastusan niya, kaya wala siyang ipon, na kahit itry mo na paliwanag na kinakailangan niya mag-ipon, hindi po niya nag-grasp yung importance ng pag-iipon. Hindi mo rin, on the other hand, na kahit sana kunin mo yung pera niya, hindi rin po pwede because he knows, alam niya na may pera siya. Yun nga lang is
mahirap niyang intindihin na kinakailangan niyang mag-ipon. So, yun. May mga konti siyang ipon, kaya lang kukunti. So, dahil lagi siyang nag-shopping, and he can order through Amazon too. Kaya ang ginagawa namin, binibigyan namin siya ng responsibility na, okay, since sumasahod ka, sumasahod po siya ng minimum, nagtatrabaho siya ng 5 hours a day, 5 hours a day, 5 days a week, 8 hours a day. So, minimum po yung sahod niya. Binabayaran niya ang kanyang health insurance. And, binibigyan namin siya ng responsibility to sometimes help us with, like, for example, electric bill. So, hihingi kami sa kanya once in a while ng $200, ganon. Para meron siyang maramdaman niya na he has to be responsible also. Kaya yun, kaya po dahil, kahit hindi dahil meron siyang special needs, tratratuhin mo na siya na, what do you call this, na isang baldado, no? Or isang, you still have to treat him like a regular individual. Na okay, we have bills to pay. Hindi pwedeng shopping lang, hindi pwedeng games lang. Kinakailangan, you have to be responsible enough. At hindi lahat ibinibili sa mga ganon. Kinakailangan mo ding, may mga bills din na dapat bayaran. So yun. Pag kahit may nagsasawa din siya sa pagkain dito sa bahay, so gusto rin niya ring bumibili ng pagkain sa labas. Ano pa ba masasabi ko tungkol kay Derek? But he's very sweet. And sinasabi niya, kasi tuturuan ko yung mga anak ko, nasabi ko, kahit mag-away kami ng tito nyo, that doesn't mean to say na babastusin nyo na siya. Kinakailangan respetuhin nyo siya, because kung hindi dahil sa kanya, wala kayo ngayon sa kinalalagyan nyo. And that's what my kids do. They respect their Tito Chris. And then even Derek, sabi ni Derek, Mami, kung hindi dahil kay Tito Chris, sabi niya, andun sana ako sa Pilipinas, ginagawa akong baliw. Dahil kay Tito Chris, sabi niya, shopping ako, sabi niya, nakakabili ako ng Xbox. He knows. So, yun lang po talaga ang pasalamat ko kay Lord. Dahil, alam ng mga anak ko how to be respectful and how to acknowledge ng kabutihan na ginawa sa kanila or ginagawa sa kanila ng kanilang tito, their stepfather. And I can say na I am really very, very blessed. Kaya no sense dwelling in the past. What is important for me is the present and the future concerning sa aking mga anak. And tinatanong nyo, what about your other kids? One of them is already married. He's a nurse, married to a nurse. And then another one, my youngest daughter, very, very successful in her career. She works in Philadelphia, the Children's Hospital. No, she's not into medicine, but she's a data analyst.
So she works at the hospital, but at the same time, she doesn't need to go to the hospital. She's working remote, and she goes all over the world to tour. She's touring all over the world. Kaya yun naman, meron siyang sariling apartment. My son too, just bought his own house. So, yeah, masasabi ko na I'm blessed. Kaya, kung dumarating yung mula nung nagkasakit ako ng one after the other, at dumarating yung sadness out of the blue, my sadness, I count my blessings. And yun yung una-una is I count my blessing that God has picked up the broken pieces of my life and made it whole again. He gave me my husband, my second husband, and aking mga kids that are successful in their career. Kaya, when that sadness comes, hindi po siya tumatagal because I count my blessing. Kaya, yun po. Maraming salamat po sa lahat ng nag-comment, sa mga encouragement niyo. Iisa po ang linya ng mga encouragement niyo, kaya maraming salamat po. Please continue to support this small channel. By the grace of God, after all these medical things, is makabalik tayo sa Pilipinas. And we can do more. Hindi lang pang personal, pero pati rin yung pwede nating pagtulong. So, the feeling of sadness that I had, like, 2 days. But then, I bounced back. Because, I will look into the goodness of God in my life. And I bounced back. Kaya, maraming salamat po. Andyan kayo. And I know maraming nakaka-relate. Dahil dumarating po talaga sa buhay natin na hindi mo, ang mga hindi kasi nakakaranas kasi sa mga gaya ng pinagdadaanan ko na pinagdadaanan nyo rin. Pwedeng sabihin ng mga tao na, ganito gawin mo, ganyan gawin mo, ganito gawin mo. Until na nandun ka, I was doing the same thing before. No, nako, wala yan, yung depression na yan. Ano yan, wala yan. Pilitin mo yung sarili mo ganito, ganyan, ganito, ganyan. Hindi mo alam hanggang nandun ka na sa sitwasyon. No? Kaya, marami ako nakita nag-comment and stated that such things are real, in which it is really real. Meron naman akong nabasa magsabi na due to idleness. Yeah, I agree. Because if I would be probably not at home, if I would be probably at work, siguro, alam mo yun, yung focus mo is on the things in front of you. Thank you po for watching. Thank you for your support. Maraming salamat po talaga. Thank you so much.